Magandang umaga po mga kapatid. Sa pasimula ng ating pagsamba, kung meron po kayong mga Biblia, samahan niyo po ako sa pagbabatayan ng pangangaral ngayong umaga. Makikita po natin yan sa aklat ni Mikas, Kabanata 2, talatang 1 hanggang 5. Micah chapter 2, verses 1 to 5. Kung wala po kayong mga Biblia, ipa-flash din po nila yan sa screen. Verse 1, kahabag-habag sila na nagbabalak ng kasamaan at gumagawa ng kasamaan sa kanilang mga higaan. Kapag dumating ang umaga, ay ginagawa nila ito sapagkat ito'y nasa kapangyarihan ng kanilang kamay. Sila'y nag-iimbot ng mga bukid at kanilang kinakamkam at ang mga bahay ay kanilang kinukuha at kanilang inaapi ang isang tao at ang kanyang sambahayan, ang tao at ang kanyang mana. Kaya't ganito ang sabi ng Panginoon, laban sa angkang ito ay nagbabalak ako ng kasamaan na dooy hindi ninyo maaalis ang inyong mga liig, ni makakalakad man na may kahambugan, sapagkat iyon ay magiging isang masamang panahon. Sa araw na iyon ay aawit ako ng pagtuya laban sa inyo at mananaghoy ng mapait na panaghoy at sasabihin, kami ay lubos na nasira. Kanyang binabago ang bahagi ng aking bayan. Ano't inilalayo niya sa akin. Kanyang binabahagi ang aming mga bukid sa mga bumihag sa amin. And last verse po, verse 5. Kaya't mawawalan ka na ng maghahagis ng pisi sa pamamagitan ng palabunutan sa kapulungan ng Panginoon. Ito po ang salita ng Diyos. Manalangin po tayo. Panginoong Diyos, salamat sa umagang ito na binigay niyo sa amin na maaari kami makapag-aral ng iyong salita. Tulungan niyo po ang inyong lingkod sa kanyang pangangaral. Sana hindi po ako magkamali at tanging katotohanan ng mailahad. Bigyan niyo rin po ako ng kapangyarihan at kalakasan para makapangaral. Gayon din, ihanda niyo po ang mga tagapakinig. Bigyan niyo po sila ng puso na handang makinig at puso rin handang magpasakop. Pinagkakatiwala po namin sa inyo ang umagang ito. Ito po ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Isang magandang umaga uli sa inyo mga kapatid. Itong nakaraang mga araw, linggo, nakita natin at napanood natin ang laban ng ating pambansang kupunan sa basketball or ang Gilas Pilipinas. At alam natin yung kanilang head coach ay si Coach Reyes, si Coach Chot Reyes. Tama ba? Yun. At sa pagkatapusan ng game, marami yung bumatikos sa kanyang estilo, no? At matatandaan natin, isang beses lang sila nanalo sa China lang. Maraming naging basher si Coach Chot sa kanyang mga pagpaplano, sa mga strategy na ginawa niya, sa mga tactics niya. Pero kahit ganun, salamat pa rin tayo sa kanya at wag natin siyang i-bash, mga kapatid. Ginawa naman niya yung best niya at sinabi niya rin yung bawat hakbang na ginawa niya, yung bawat plano na pinlano nila, ay kaya niyang ipaliwanag isa-isa. Sa ngayon, pinalitan na siya ng bagong coach. Ang bagong coach na ay si Coach Tim Cone. So subaybayan natin kung ano yung gagawin nilang strategiya para manalo sa Asian Game. Supportahan din natin sila mga kapatid. So bakit ko nga ba binanggit itong Gilas, no? Itong basketball? Gusto ko makita natin na sa larong basketball ay mayroong pagpaplano. Meron silang paghahanda at pinaplano nila yung bawat gagawin nilang mga plays. Ganyan din sa buhay natin, nagpaplano tayo. Nagpaplano tayo sa hinaharap, nagpaplano tayo sa pamilya natin, nagpaplano tayo para sa ating sarili. Pero gusto kong sabihin sa huli na kahit nagpaplano tayo, yung plano pa rin ng Diyos ang matutupad. Ang plano pa rin ng Diyos ang matutuloy. At ayan, yung bagay na yan, yung pag-aaralan natin ngayong umaga. Pwede tayong magplano, pero plano pa rin ng Diyos ang magpe-prevail. So ipagpapatuloy po natin yung pag-aaral natin sa aklat ni Micah. Natapos natin na nakaraan sa chapter 1. Ngayon ay nasa chapter 2 na po tayo. At ang title ng pag-aaral po natin ay The Cheater.
the cheater. Naalala po natin nung nakaraan, sila yung asawang babae ay hindi naging tapat sa kanyang asawang lalaki, na yung Diyos. Kaya pinangalanan po natin ang title na cheater. So ngayong umaga naman po, dalawang bagay yung tatalakayin natin. Una, those who devise wickedness. And number two, the one who devise justice. Number one, those who devise wickedness. Yung salita pong devise, ibig sabihin po niyan ay nag-isip, nagplano, kumatha. Hindi po yan yung device na parang cellphone. Ano? Device po na nag-isip o nagplano. No? So, those who devise wickedness, yaong mga tao, yung mga kumakatha ng kasamaan, yung mga nagplano ng kasamaan. Makikita natin yan sa verse 1, Micah chapter 2, verse 1. Babasahin ko po sa ESV, "Woe to those who devise wickedness and work evil on their beds. When the morning dawns, they perform it because it is in the power of their hand." Sa previous chapter po, nakita natin na yung mga taga-Juda and yung mga taga-Samaria, nahulog sila sa kasalanan ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. At nakita rin natin sa pag-aaral natin na si Haring Ahas, siya yung hari ng time na yon, siya yung nag-lead sa bayan para sumamba sila sa Diyos-Diyosan. At nagresulta yon sa iba't iba pang mga kasalanan. Nakita natin sa bayan ng Huda, naging talamak ang prostitusyon. Di ba? Yung prostitusyon, nangyayari yon sa mga bayan sa labas ng Juda, pero niyakap nila yon. Ano pa, nakita din natin yung child sacrifice. Mga bata, inaalay nila sa Diyos-Diyosan, kay Molek. Kung maalala nyo po, di ba? Siya yung Diyos-Diyosan na nakaganito yung kamay. Tapos, merong apoy sa ilalim at pinapatay yung mga bata. Ano pa, nagkaroon din sila ng foolish ambition, di ba? Sinarado nila yung pinto ng templo nang sa gayon, hindi na makapagsamba yung mga tao sa tunay na Diyos. Foolish yung ambition na yon. Pinangunahan yun ni Haring Ahas. At hindi lang yun, nag-promote pa sila, promotion of more idol worship. Kung maalala nyo po si Haring Ahas, nung pumunta siya sa Damasco, may nakita siya yung Diyos-Diyosan doon at pinagaya niya yon, dinala niya sa Juda. So nag-introduce siya ng panibagong Diyos-Diyosan sa kanyang bayan. Makikita natin sa mga pangyayaring to yung corruption sa isip ng bayan ng Diyos. So, makikita rin natin na yung idolatry, yung pagsamba sa Diyos-Diyosan ay nagpapatuloy. Sila ay nagpatuloy sa paggawa ng kasamaan. Sila ay naging pasama ng pasama. Hiniram din po natin yung terminology or yung salita na ginagamit ng mga oncologist, yung malignant, no? Sila yung mga oncologist, nabanggit po natin nung nakaraan, sila yung dalubhasa sa cancer. Ginagamit nila yung salitang malignant, tsaka yung benign. Pag benign, hindi siya life-threatening. Pero pag malignant, ito yung life-threatening kasi kumakalat siya, no? Parang ganyan yung kasalanan. Kumakalat. Sa salitang cancer, nagme-metastasize. Yan, nakita natin yung kasalanan. Sa pagkakataong to, titignan naman natin yung iba pang kasalanan ng bayan ng Huda. May kita natin sa verse 1, sa ESV version, they devise wickedness and work evil on their beds. So verse 1a, sa unang bahagi po dyan, yan, yung naka-highlight po, woe to those who devise wickedness and work evil on their beds. Sila yung nagbabalak ng kasamaan at gumagawa ng kasamaan sa kanilang mga higaan. So gabi pa lamang, no? Gabi pa lamang mga kapatid, imbes na matulog sila, pinagpaplanuhan nila ang paggawa ng kasamaan. Nagagawin naman nila sa kinaumagahan. Kaya sinabi sa verse 1b, when the morning dawns, they perform it. Kapag dumating ang umaga, ginagawa nila ito. All sin is bad before God, but premeditated sin is worst. So yung word na premeditated, ito yung isang uri ng kasalanan na pinagplanuhan, pinag-isipan at tahasang ginawa, no?
May kautusan po na binigay yung Diyos sa kanyang bayan na makikita natin sa Numbers chapter 15 patungkol sa dalawang uri ng kasalanan. Ang isang uri ng kasalanan ay yung unintentional o hindi siya sinasadya, at yung isang kasalanan is intentional o sinasadya. Pinakita sa Numbers chapter 15 patungkol sa unintentional sin, mga kasalanang hindi sinasadya, nagtala doon or nagbigay ng guideline kung paano mag-aalay ng handog, mga uri ng hayop na iaalay para tubusin ang isang tao na nagkasala ng hindi sinasadya. Anong klase ng hayop? Kung ito ba ay four-footed beast, kung ito ba ay kalapate, or kung anumang klase ng hayop. At kung ilang piraso. Basically, nagbigay lang doon ng guidelines. Pero, patungkol naman sa intentional sins, ito yung mga ginawa willfully or deliberately, walang nakasulat. Walang nakasulat kung paano ka mag-aalay. Therefore, we can surmise na there was no sacrifice to atone for the sin of those guilty of willful sin. So ganun kaseryoso inatake ng Diyos yung patungkol sa kasalanan na ginawa ng sinasadya. Walang handog na alay para sa mga taong tahasan na gumagawa ng kasalanan. Yung mga tao na naliwanagan, yung mga tao na malinaw sa kanila, kasalanan to. Malinaw sa kanila, ito yung mabuti, ito yung masama. Pero mas pinili na gumawa ng masama. Walang handog na itinuro sa Numbers chapter 15 patungkol sa mga tao na iyon. Ganon din naman sa mga tao na nagpaplano na gumawa ng kasamaan. Pinagpaplanuhan sa kanilang isipan. Makikita natin dito yung kasalanan ng bayan ng Diyos sa Juda ay diretsyong pagsuway sa batas ng Diyos. Diretso yun. Kumbaga, sa traffic flow, dapat nasa right lane yung driver, pero patuloy silang nagdadrive sa left lane. So malinaw, counterflow yung ginagawa nila. So tahasan na paglabag sa batas. Tahasan na paglaban sa kalooban ng Diyos. At dahil doon, masasabi natin na yung bayan ng Diyos, pasama sila ng pasama. Hindi sila bumubuti. Habang tumatagal yung panahon, sila ay patuloy na lumalayo sa Diyos. And what makes things worse, they can easily execute their wicked plans because they are in a position of power. Kaya makikita natin sa verse 1c, sa last part, because it is in the power of their hand. Sapagkat ito ay nasa kapangyarihan ng kanilang kamay. Madali nilang nagagawa yung kasamaan dahil sila ay nasa posisyon ng kapangyarihan. So speaking of power, mga kapatid, maring may ilan sa atin dito yung nakapanood na po or nakabasa na ng Lord of the Ring. Kung maaalala nyo po, from the title itself, Lord of the Rings, ang main objective ng yung movie is maging Lord ng mga rings. Meron po itong 19 rings. Ang 3 dito ay sa Elven King, sa mga elves. 7 sa Dwarf Lords at 9 sa Mortal Men. So overall, merong 19 rings. Pero mayroon pang isang ring. At yung isang ring na yon, ginawa yun ng villain character na si Sauron. So yung nag-iisang ring na yon na ginawa ni Sauron, meron yung kapangyarihan na makontrol niya lahat ng rings, 19 rings. No? So, sa story, dapat mapigilan nila si Sauron na makuha yung nag-iisang ring na ginawa niya. Dahil pag ginawa niya yon, pag nakuha ni Sauron yung ring na yon, sisirain niya yung mga kingdom sa Middle Earth. Lahat ng kingdom. Dahil masama si Sauron. So, kaya kung maalala niyo po, si Frodo Baggins, kinuha niya yung ring at kailangan niyang madala yon sa Mount of Doom at wasakin yon. Kailangan niyang mapigilan si Sauron. Dahil, alam natin, uli, kapag nakuha ni Sauron, magdudulot siya ng gulo, chaos, sisirain niya yung ibang kaharian. Mga kapatid, mga kaibigan, maaaring yung iba sa atin dito, pinagkalooban ng Panginoon ng kapangyarihan or ng authority, pero sana hindi tayo maging kagaya ni Sauron.
Sana hindi tayo binigyan ng Diyos ng kapangyarihan para i-exploit yung mga mahihina sa atin. O hindi natin abusuhin yung mga tao na nasa ilalim ng pangangalaga natin. Hindi tayo binigyan ng Diyos ng kapangyarihan para pagsamantalahan sila. Bagkus para turuan sila sa daan ng Panginoon. Di ba? Kung maalala niyo po yung binabanggit natin sa tipan ng pagsapi, di ba? Nakalagay doon na tuturuan yung mga tao na nasa ilalim ng ating pangangasiwa, yung mga tao na nasa ilalim ng ating kapangyarihan, ng otoridad natin, sa daan ng Panginoon. Di ba? Hindi para sila ay wasakin, o hindi para sila ay gulangan, o hindi para sila ay ilayo sa Diyos, kundi turuan sa daan ng Panginoon. At sana yung buhay natin ay maging reflection ng pag-ibig ng Diyos. Kung ikaw ay Kristiyano, no, na natamasa mo, sana maging reflection ka ng pag-ibig ng Diyos sa mga taong maliliit, sa mga taong nasa ilalim ng iyong kapangyarihan. Parang yung buwan, no? Wala namang sariling liwanag yung buwan eh. Nakikita nating sikat ng buwan. Wala siyang taglay na sariling liwanag. So yung liwanag na tinataglay ng buwan ay nanggagaling sa araw. So yung reflection ng araw, nakikita, tumatama sa buwan at yun yung reflection, yung ilaw, yung liwanag na nakikita natin. Sana bilang Kristiyano, sana maging ganito rin tayo. No? Sana nagre-reflect sa atin yung pag-ibig ng Diyos sa mga kapwa natin na mas maliliit sa atin at nagmamanifest sa ating character. So going back to the story, nakita natin yung mga tao ng tao sa Juda, particularly yung mga mamamayan na mayroong pera or mayayaman na nasa posisyon ng kapangyarihan at authority, nagpaplano sila ng kasamaan sa kanilang mga higaan sa gabi at sa umaga, ginagawa nila yung kasamaan na yon at madali nila yung ginagawa o madali nilang na-execute yung plano na yon dahil meron silang kapangyarihan. Sa pagpapatuloy, makikita rin natin kung anong klase ng kasamaan yung pinaplano nila. At anong klase ng kasalanan yung ginagawa nila. Sa Micah chapter 2 verse 2, babasahin ko po siya sa Tagalog at sa English at sa Tagalog. Sa ESV, ito po ang nakalagay. Micah chapter 2 verse 2. They covet fields and seize them, and houses, and take them away. They oppress a man and his house, a man and his inheritance. Ang bagong ang Biblia version po, sila ay nag-iimbak ng mga bukid at kanilang kinakamkam at ng mga bahay at kanilang kinukuha at kanilang inaapi ang isang tao at ang kanyang sambahayan, ang tao at ang kanyang mana. Ironically, yung mga mayayaman na nasa kapangyarihan, nag-iimbot sila, or nagkakobet sila doon sa mga mahihirap na merong mga ari-arian. They coveted the fields, the houses, and properties that are to be inherited by the poor people. Well, basically, there's nothing wrong in becoming wealthy. Wealth in itself is not sinful. Hindi masamang maging mayaman, mga kapatid. There were several Bible characters that God tremendously blessed with material wealth. Like for example, in the Old Testament period, Abraham. Abraham was a rich man. Mayaman si Abraham. Si Jacob. Si Haring Solomon. Mga mayayaman tong taong to, no? But they were the examples of rich people in the Old Testament that God used in mighty ways. In addition, in the New Testament, several wealthy people were also instrumental in advancing God's kingdom. For example, si Matthew, si Levi, o yung author ng Mateo, no? Siya siyang tax collector. Kung maalala niyo po, merong pangyayari na itong si Mateo, nag-set siya ng isang piging or ng feast. Ng isang piyesta, ganyan, piging, no? Nagpakain siya ng marami. Yung story na yon, kung maalala niyo, in-invite niya si Jesus kasama ng mga tax collector, tapos nakita si Jesus ng mga Pharisee, sinabi sa mga alagad, bakit yung master nyo kumakain kasama yung mga tax collector? Ibig sabihin, grupo to ng tao, ng mga tax collector, at kumakain sila ng masagana. At sino yung nag-set nun? Si Matthew.
So pwede nating sabihin, si Matthew ay isang mayamang tao. Nagpakain siya ng mga, alam mo yung tao. Mga kapwa niya tax collector. Sino pa yung mga mayayaman na tao sa Biblia? Si Joseph of Arimathea. Kung maalala niyo po, di ba nung namatay si Jesus, kinuha niya yung katawan ni Jesus kay Pilato. At sa libingan na pagmamayari niya, doon niya inilibing si Jesus. Siya yung may-ari ng libingan, no? Mayaman, si Joseph of Arimathea. Sino pa? Si Zacchaeus. O si Zacchaeus, no? Isa siyang tax collector. At nung maging mananampalataya siya, anong ginawa niya? Binalik niya yung mga ninakaw niyang ari-arian, mga nakulimbat niya. Sabi niya pa nga doon, sa kanyang patotoo, 4 na beses yung fourfold, fourfold, na ibabalik niya yung mga kinuha niya sa pandaraya. So imagine, halimbawa may utang siya sa'yo ng 1,000, ibabalik ni Zacchaeus ng 4,000. Mayaman si Zacchaeus. Sino pa? Si Lydia, yung businesswoman sa Tiatira. Di ba ang business niya, yung mga silk? Tama ba? Silk nga ba? Basta something na may kinalaman sa tela. At mayamang tao rin to, isang babae na businesswoman mula sa Tiatira. Mayaman si Lydia. Therefore, material prosperity is not in itself sinful. However, we should always check the sin that Prophet Micah addressed to the people. Covetousness. Covet. Pag-iimbot. Pag-iimbot, no? Galing yan sa Exodus chapter 20, verse 17. Exodus 20, verse 17, babasahin ko po. You shall not covet your neighbor's house. You shall not covet your neighbor's wife, or his male servant, or his female servant, or his ox, or his donkey, or anything that is your neighbor's. In essence, covetousness is the desire to have the wealth or possessions of someone else, be it their house, wife, servants, livelihood, or anything that is your neighbor's. Ang kaimbutan o yung pag-iimbot ay pagnanais na magkaroon ng kayamanan o ari-arian ng iba, maging ang kanilang bahay, asawa, alipin, kabuhayan, o anumang bagay na pag-aari ng iyong kapwa. Yan ang pag-iimbot. Yung paghahangad mo na sana may sapat na yung naiinggit ka kung ano yung meron yung kapatid mo o yung kapwa mo tao. That is the very reason kung bakit yung mga mamamayan yung mga mayayaman na tao nung sa bayan ng Juda, nung panahon ni Prophet Micah, patuloy nilang inaapi yung mga mahihirap. Dahil hindi sila nabubusog sa kung ano man yung meron sila. Rather, they want more and more and more, even at the expense of their neighbors. Hindi sila nagsasawa. Gusto pa nilang yumaman. Gusto pa nilang magkaroon or magkamal pa ng marami pang mga ari-arian. Yan yung problema. Partly, merong truth doon sa kanta ng Filipino singer na si Bamboo. Sumikat yung kanta niya noong year 2007. Siguro karamihan naman po sa inyo alam yung kanta niya na yung Tatsulok. Tatsulok na kanta ni Bamboo. Sabi dun sa kanta, yung kahulugan, merong ongoing war between the rich and the poor. Sabi sa lyrics, sabi, habang may tatsulok at sila ang nasa tuktok, di matatapos itong gulo. So sinasabi ng kanta na merong digmaan, merong war sa pagitan ng mayayaman at ng mahihirap. And to be more precise, sinasuggest na merong never-ending war. Hindi natatapos yung digmaan sa pagitan ng mayaman at ng mahirap. Bakit? Kasi yung mga mayayaman sa lipunan, hindi sila nakukontento. Patuloy silang naghahangad ng kayamanan even at the expense of other people. Kaya ang suggestion ng song kay Totoy, Totoy, kumilos ka, baliktarin ang tatsulok. So kailangan daw maging inverted yung triangle or yung pyramid.
So yung pyramid kasi, tinutukoy niya doon na nagre-represent ng social class sa lipunan. So yung pyramid, yung pinakamataas na sa vertex ay yung mga rich people at yung nasa gitna ng triangle or ng pyramid yung mga nasa middle class at yung nasa last part ng triangle ay yung mga may hirap. Kaya nga sinasabi nung nagsasalita kay Totoy, baliktarin mo yung tatsulok. Baliktarin mo yung pyramid. So ang suggestion niya, solution is baliktarin. But I doubt na mareresolve nito yung problema. Kaya nga sinabi ko partly lang na may katotohanan, may truth. Kasi hindi ako kumbinsido na kahit baliktarin mo yung pyramid, hindi pa rin nun masusolusyonan yung problema eh. Dahil kahit mabaliktad natin yung estado ng ng lipunan natin, o mas maraming mayaman, or bigyan mo ng karapatan yung mga mahihirap, hindi nito masusolusyonan ang issue. Kahit gawin pa nating mayaman lahat ng tao sa buong mundo, hindi pa rin ito sapat. Walang iniwan yan, mga kapatid, no? Sa sasakyan. Let's say, meron kang magandang sasakyan, or Lamborghini, or isang sports car, meron kang sports car. O kaya sa motor, meron kang motor na 1,250cc na BMW. O kaya meron kang e-bike, no, na galing sa NWOW, sa Lucky Lion, o sa Red Star. Sabi natin, maganda yung e-bike mo or yung motor mo, yung ari-arian mo. Pero, yung sasakyan na yon may problema sa makina. Eh di wala rin pakinabang, wala rin silbi, yung ganda ng sasakyan, yung ganda ng itsura niya, kung yung sasakyan niya ay dispalinghado or hindi umaandar. Hindi rin nun mareresolve yung problema. Ang pag-iimbot ay problema ng puso. At ang Panginoon lamang ang may kakayahan na makapagtama ng ating puso. No matter what external solution we may do, we will not be able to resolve the problem because covetousness is an issue of the heart and only the Lord can cure the malady within. If you're a Christian this morning, let me remind you of this truth written in the Holy Scripture, 1 Timothy chapter 6, verses 6 to 10. Babasahin ko po siya sa ang bagong ang Biblia. 1 Timothy chapter 6, verses 6 to 10. Pakinggan niyo pong maigi, mga kapatid. Verse 6, subalit ang kabanalan na may kasiyahan ay malaking pakinabang. Sapagkat wala tayong dinalang anuman sa sanlibutan at wala rin naman tayong mailalabas na anuman. Ngunit, kung tayo'y may pagkain at damit, masiyahan na tayo sa mga ito. Ngunit, ang mga nagnanais yumaman ay nahuhulog sa tukso at nabibitag sa maraming hangal at nakapipinsalang pagnanasa. At siya'y naglulubog sa mga tao sa pagkawasak at kapahamakan. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan. Pakinggan niyo po yung susunod na mga talata, na ang ilang nagnasa rito ay napalayo sa pananampalataya at tinukso ang kanilang mga sarili ng maraming kalungkutan. So hindi ko na po kailangan i-explain yung nabasa natin sa sulat ni Timoteo, ang paghahangad ng maraming salapi ay nagdudulot ng kalungkutan, subalit ang kabanalan na may kasiyahan ay malaking pakinabang. Friends, if you're not yet Christian this morning, may the observation of a wise man who wrote the book of Ecclesiastes be a reminder to you. Ecclesiastes chapter 2, verses 1 to 11. Babasahin ko po ulit sa Tagalog. Pakinggan nyo na lamang po, verse 1. Sinabi ko sa aking sarili, pumarito ka ngayon, subukin mo ang kasayahan, magpakasarap ka. Ngunit ito rin ay walang kabuluhan. Aking sinabi tungkol sa halakhak, ito'y kalokohan. At sa kasayahan, anong halaga nito? Siniyasat ng aking isipan kung paanong pasasayahin ang aking katawan sa pamamagitan ng alak.
Pinapatnubayan pa ng karunungan ng aking isipan at kung paanong maging hangal hanggang sa aking makita kung ano ang mabuting gawin ng mga tao sa silong ng langit sa iilang araw ng kanilang buhay. Gumawa ako ng mga dakilang gawa. Nagtayo ako ng mga bahay at nagtanim ako para sa sarili ko ng mga ubasan. Verse 5, gumawa ako para sa sarili ko ng mga halaman at mga liwasan at aking tinamnan ng mga sari-saring punong kahoy na nagbubunga. Gumawa ako para sa sarili ko ng mga tipunan ng tubig upang diligin ang gubat na pagtatamnan ng mga lumalaking punong kahoy. Ako'y bumili ng mga aliping lalaki at babae at nagkaroon ako ng mga aliping ipinanganak sa aking bahay. Nagkaroon din ako ng mga malaking ari-arian ng mga bakahan at ng mga kawan, higit kaysa lahat ng nauna sa akin sa Jerusalem. Nagtipon din ako para sa akin ng pilak at ginto at ng kayamanan ng mga hari at mga lalawigan. Kumuha ako ng mga awit na lalaki at babae at maraming asawa na kasiyahan ng laman. Kaya't naging dakila ako at nahigitan ko ang lahat ng nauna sa akin sa Jerusalem. Ang aking karunungan ay nanatili naman sa akin. At anumang ninasa ng aking mga mata ay hindi ko ipinagkait. Hindi ko pinigil ang aking puso sa anumang kasayahan, sapagkat nagagalak ang aking puso dahil sa lahat kong gawain, at ito ang aking gantimpala para sa lahat ng aking pagpapagod. Verse 11, na magkagayoy, minasdan ko ang lahat na ginawa ng aking mga kamay at ang pagpapagal na aking ginugol sa paggawa nito. At muli, lahat ay walang kabuluhan at pakikipaghabulan sa hangin. At walang mapapakinabangan sa ilalim ng araw. Ito po ay testimony ng isang tao na naranasan ang lahat ng kasarapan, kasayahan na meron sa ibabaw ng lupa. Isang tao na sinabi niya sa sarili niya, pinaliwanag niya, na kung ano man yung nasain ng kanyang mga mata, kung ano man yung gustuhin niya, nakukuha niya. Isang tao na naging dakila at naging higit kaysa sa mga nauna sa kanya. Isang tao na naranasan lahat ng uri ng kasiyahan. Nagkaroon siya ng maraming asawa. Isang tao rin na nagkaroon ng maraming kayamanan. Nagkaroon siya ng maraming pilak, ginto. At isang tao na nagkaroon din ng maraming ari-arian. Ito yung testimony ng tao ngayon, nung binasa natin. Pero sa kahuli-hulihan, sinabi niya, lahat ay walang kabuluhan. Lahat ay walang kabuluhan at pakikipaghabulan sa hangin. So yung mga bagay ba sa mundo, literal ba na wala talagang kabuluhan? Maging mayaman, maging makuha mo lahat ng gusto mo, maging masaya, lahat ba to? Sinasabi ba dito na walang kabuluhan lahat ng bagay na to? Mga kapatid, hindi po. Merong kabuluhan. Pero ang tinutukoy kasi nung may akda, sa testimony niya, is yung brevity o yung kaiklian. Mararanasan mo yung pinakamasarap sa mundo, pero sa maikling panahon. Temporary lang. Kaya sinabi niya, lahat ay walang kabuluhan dahil sa kaiklian. Bukod doon, sinabi niya rin na walang satisfaction sa mga bagay na pwede nating ma-enjoy sa ibabaw ng lupa. Dahil kahit na makuha mo yung maraming kayamanan, maghahangad ka pa rin ng marami pang kayamanan. Kahit naranasan mo yung pinakamasarap na pakiramdam, maghahanap ka pa rin ng mas masarap na pakiramdam. Walang satisfaction, walang contentment. Kaya ngayon naging conclusion ng mga ngaral ng pantas na tao sa Ecclesiastes, sa huling bahagi ng Ecclesiastes chapter 12, verse 13, ay ito po. Verse 13, ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig.
Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Mga kapatid, mag-ingat lang po tayo sa pagbabasa natin ng aklat ng Ecclesiastes. Kagaya ng sinabi ko po, ito ay observation ng isang taong pantas. Hindi tayo dapat kumuha dito ng isang doktrina or hindi tayo dapat kumuha ng isang turo sa Ecclesiastes kasi ito ay observation. Kasi kung may mababasa po kayo sa ibang bahagi no, na walang mabuti sa tao kundi ang kumain, uminom at magpakasaya. So observation lang po yun pag nagbasa po kayo ng Ecclesiastes. Pero going back, ang naging conclusion ng taong yon, sabi niya, matakot sa Diyos. Yan yung magbibigay ng satisfaction sa bawat kaluluwa ng tao. Ang pagsunod sa batas ng Diyos. Kung naghahanap ka ng meaning ng buhay, ito yung meaning ng buhay. Pagsunod sa Diyos. Hindi mo ito matatagpuan sa material possession. Hindi mo ito matatagpuan sa kayamanan, sa kahit saninong relationship na ma-involve ka. Wala doon yung kahulugan ng buhay. Ang kahulugan ng buhay ay sa pagsunod sa utos ng Diyos. Those who devise wickedness, mga yaong nagpaplano ng kasamaan, walang iba kundi ang tao. Pangalawa, the one who devise justice. The one who devise justice. Verse 3, babasahin ko rin po siya sa English at sa Tagalog. Verse 3, therefore thus says the Lord, behold, against this family I am devising disaster, from which you cannot remove your necks, and you shall not walk haughtily, for it will be a time of disaster. Sa Tagalog po, kaya't ganito ang sabi ng Panginoon, laban sa angkang ito ay nagbabalak ako ng kasamaan, na dooy hindi ninyo maaalis ang inyong mga liig, ni makakalakad man na may kahambugan, sapagkat iyon ay magiging isang masamang panahon. Nakita natin sa unang mga verses na yung mga mayayaman na merong kapangyarihan, inaabuso nila yung mga mahihirap, ine-exploit nila, pinagsasamantalahan nila, nagpaplano sila ng masama sa kapwa nila. Pero sa pagkakataong to, sa verse 3, nagplano rin ang Panginoon ng kasamaan laban sa kanila. Perhaps these people enjoyed exploiting their neighbors. They took their fields, houses, and their inheritance. But at the end of the day, they will surely reap what they sow. Aanihin nila yung kasamaan na kanilang itinanim. Hahabulin sila ng hustisya ng Diyos. At hindi sila nito titigilan hanggat sila ay maabutan ng hustisya. Alam nyo, yung justice system dito sa mundo, no? Minsan, hindi naman napaparusahan yung nagkasala talaga eh. Alam mo, minsan may kasalanan, hindi naman siya nakukulong. Minsan may kasalanan, pero parang hindi sapat yung parusa para sa taong nagkasala. Minsan yung isang taong hindi nagkasala, siya pa yung nakukulong. Imagine, no? Yung isang taong inosente, nakulong siya for 20 years, tapos sa 20 years na paglilitis, napatunayan wala siyang kasalanan. Shucks, nasa na yung 20 years ng buhay ko? Nasa kulungan. Napatunayan inosente. Paano yun? Di ba? Hindi mo na mababalik yung 20 years na yun. Nasa kulungan ka, di ba? Kung maalala niyo po, si Adolf Hitler ng Germany, roughly 8 million Jewish people yung pinatay niya nung panahon niya sa patulong ng kanyang mga Nazis. Mass execution, yung specialty nitong si Adolf Hitler. Pumapatay siya ng bata, matanda, babae, mga baby, buntis, lahat. Walang exemption. Papatayin niya. May mga account po na nabasa ko sa internet na yung mga bata na may disability or disabilities, nilalagay sila sa isang room at doon ginagas sila ng carbon monoxide hanggang sa masuffocate yung mga bata.
pinapatay nila. At hindi lang yun, minsan yung ibang mga bata, ginugutom, hanggat sa sila ay mamatay, starvation to death. Minsan naman yung ibang mga bata, ini-injection na ng pinol. Yung pinol ay isang highly corrosive na elemento or liquid, ini-inject sa kanilang mga puso at tiyak ang kamatayan ng isang bata. Yung iba naman, binibigti. Ganyan yung karumal-dumal na mga krimen na nagawa nung panahon ni Adolf Hitler. Pero paano namatay si Hitler? Sa kanyang underground bunker, uminom siya ng cyanide at nagpakamatay. Parang kung iisipin, no, naging sapat ba yung parusa para kay Adolf Hitler? Diba, kung titignan natin, parang takasan niya lang. Paano yung 8 million Jewish people na namatay nung panahon niya, di ba? Para takasan niya yun kasi pakamatay lang naman siya eh. Hindi na siya nagdusa. Sino pa, kung maalala niyo po, yung laging binabanggit ni Pastor George, si Pol Pot ng Cambodia, maaaring kilala rin ni Ate Joanne. 1.5 to 2 million Cambodian people yung namatay o yung pinatay ni Pol Pot nung kanyang kapanahunan sa tulong ng kanyang mga Khmer. So kapag nakita or narinig, nabalitaan na kontra ka sa gobyerno, execution, papatayin ka. Yung iba namatay sa starvation, yung iba naman overwork, pinapagtrabaho sila na sobra-sobra hanggang sa kanilang kamatayan. Yung iba namatay sa karamdaman. Maraming namatay nung panahon ni Pol Pot. Hindi pa natin alam yung ibang detalye kung gaano kasalimuot ang pangyayari sa Cambodia nung time na yon. Pero maraming namatay. Pero paano nahuli si Pol Pot? House arrest. Imagine, ang dami niyang napatay pero house arrest at namatay siya sa heart attack. Paano yung mga tao na pinatay niya? Nakuha ba nila yung hustisya? Although merong rumors na sinabi na si Pol Pot ay nagpakamatay, nag-suicide, pero hindi ito napatunayan. Dito napatunayan, kaya alam ko ang official na nakatala ay namatay siya sa heart attack. Paano yung 1.5 to 2 million na mga tao na namatay nung panahon ni Pol Pot? Parang hindi nakakuha ng hustisya, no? Pero mga kapatid, gusto kong sabihin na bagaman natakasan ng mga taong to yung hustisya sa lupa, o hindi sila naparusahan sa ibabaw ng lupa, hahabulin sila ng batas ng Diyos. Tandaan natin, ang namamatay lang ay ang katawan, pero hindi namamatay ang kaluluwa. Hindi namamatay ang kaluluwa. The Lord Himself will execute justice to every offender. He cannot be bribed, and there is no one that will be able to escape Him. Sa pagpapatuloy, makikita natin sa verse 4, Micah chapter 2, verse 4, sa araw na iyon ay aawit ako ng may pagtuya laban sa inyo at mananaghoy ng mapait na panaghoy at sasabihin, kami ay lubos na nasira. Kanyang binabago ang bahagi ng aking bayan, ano't inilalayo niya sa akin. Kanyang binabahagi ang aming mga bukid sa mga bumihag sa amin. Pansinin niyo po yung last part. Kanyang binabahagi ang aming mga bukid sa mga bumihag sa amin. Take note. Alam po natin yung naging destiny ng Judah, na bayan ng Diyos. Dadating yung mga invaders, yung mga mananakop, iraransak yung kanilang kayamanan, ari-arian at mga tahanan, pagnanakawan sila. What they did to the poor people in the land, the Lord will also do to them. Kung ano ang ginawa nila sa mga mahihirap sa lupain, gayon din ang gagawin sa kanila ng Panginoon. Ninakawan at inabuso nila yung mga mahihirap, nanakawan at aabusuhin din sila ng mga parating na mga mananakop. So going back to last verse, so verse 3, yung last part po doon, kung mapapansin nyo po sa last part, Micah chapter 2 verse 3b, from which you cannot remove your necks. So ang ibig sabihin po nun, na hindi nila maalis yung kanilang mga leeg, hindi nila matatakasan yung paparating na parusa. And you shall not walk haughtily
Di na rin sila makakalakad ng may kahambugan or kayabangan. Maaring nung panahon na yon, pag ine-exploit nila yung mga mahihirap, pag ninanakawan nila yung mga mahihirap, umaalis sila na mayabang. Pero sa pagkakataong to, hindi na sila makapagyayabang, hindi na sila magiging hambog. Sila ay lalakad na may kahihiyan. For it will be a time of disaster. Ang pagdating ng mga invaders ay isang masamang panahon para sa mga abusado sa panahon ni Micah. At sa verse 5 po, Micah chapter 2, verse 5, babasahin ko po sa Tagalog, kaya't mawawalan ka na ng maghahagis ng pisi sa pamamagitan ng palabunutan sa kapulungan ng Panginoon. Noong unang panahon po, dalawang paraan para ang isang tao ay makuha niya uli yung kanyang lupain. Una, sa pamamagitan ng Jubilee. Maaaring narinig na po ninyo yung salitang Jubilee. Yung Jubilee po ay yung ika-50th year. At kapag dumating yung 50th year, yung bawat lupain ay automatically babalik siya sa kanyang original owner sa bayan. Kahit anong nangyari, kahit binenta yon or kahit sinanla niya yon, babalik yon sa kanya sa panahon ng Jubilee after 50 years. Ang isa naman pong paraan para makabalik sa isang tao yung kanyang lupain ay sa pamamagitan ng casting of lots or yung palabunutan. Sa pamamagitan ng palabunutan. Ginamit po ito nung panahon ni Joshua. Kung maalala niyo po, sa aklat ni Joshua, nung dumating ang taong bayan sa promised land, so malaking lupain yun, no? At ilang tribo sila na nakarating doon, kailangan nilang i-divide yung lupain. So ang ginawa nila, nagkaroon ng palabunutan. So nagpalabunutan sila para i-divide yung mga lupain, yung mga portion ng lupain sa bawat tribo. At yung ganitong practice ay nagpatuloy sa mga susunod na salinlahi. Ito yung binanggit ni Prophet Micah sa verse 5 na, babasahin po sa verse 5, kaya't mawawalan ka ng maghahagis ng pisi sa pamamagitan ng palabunutan. Palabunutan. Darating yung mga invaders, alam natin yung story, no? Dadating yung mga mananakop, dadalhin ng bayan ng Judah sa ibang bayan, pero merong pag-asa. Babalik sila sa kanilang lupain. Makakabalik sila sa kanilang lupain. At sa pagbabalik nila, i-claim kasi nila yung lupa na originally sa kanila eh. No? I-claim nila yon. So ang gagamitin na para maklaim yun is pamamagitan uli ng palabunutan. Gagawin nila yung old practice ng panahon ni Joshua at i-apply nila sa panahon nila, magpapalabunutan uli sila. Pero, para doon sa mga mayayaman na umabuso sa mga mahirap ng lupain, na nag-imbot sa kanilang mga ari-arian, sinabi doon sa verse 5, kung papansinin po natin, babasahin ko uli, verse 5, kaya't mawawalan, yung sa unang bahagi po, mawawalan ka na ng maghahagis ng pisi sa pamamagitan ng palabunutan sa kapulungan ng Panginoon. Ang ibig sabihin po nun, hindi na magpapatuloy yung kanilang lahi. Hindi na sila mapapabilang sa mga remnants na makakabalik sa lupain. Wala nang maghahagis ng pisi. Wala nang magre-represent sa kanila dahil puputulin na yung kanilang lahi. Para sa mga Hudyo, big deal yung bagay na to, mga kapatid. Big deal yun. Kung maalala niyo po si Abraham, anong pangako kay Abraham ng Panginoon? Ang kanyang binhi ay magiging kasing dami ng bituin sa langit. Ang kanyang binhi ay magiging kasing dami ng buhangin sa dagat. Ang pagpapakita kay Abraham yun ng pagpapala. Blessing yun. Kapag sinabi sa isang Hudyo, magpapatuloy yung lahi mo at magiging kasing dami ng buhangin or ng bituin, pagpapala yun. Sa kabilang banda, kapag ang isang Hudyo ay sinabihan na hindi na mananatili ang lahi mo, o puputulin na yung lahi mo, o titigil na yung lahi mo, o lilipulin ang lahi mo, ang ibig sabihin nun ay sumpa. Curse. Sabi nga ng isang commentator, yun daw yung pinaka-severest form of malediction, or yung pinaka-severest form ng curse sa isang taong Hudyo na sabihan siya na hindi na magpapatuloy yung kanyang lahi. Napuputol na. Going back to the story, yung mga oppressor ng mga poor people ng panahon ni Micah, nasa ilalim sila ng
sumpa. Kaya nga sinabi sa verse 5, wala nang maghahagis ng pisi sa pamamagitan ng palabunutan. Wala nang magre-represent sa kanila. Wala na silang tagapagmana. Nasa ilalim sila ng sumpa. Mga kapatid, mga kaibigan, gusto ko pong ipaalala sa bawat isa sa atin, tayo rin naman ay nasa ilalim ng isang sumpa. Pero merong magandang balita. Merong sumalo ng sumpa para sa atin. Makikita natin sa Galatians chapter 3 verse 13. Tinubos tayo ni Kristo mula sa sumpa ng kautusan nang siya'y naging sumpa para sa atin. Sapagkat nasusulat, sumpain ang bawat binibitay sa punong kahoy. Si Kristo, yung humalili sa atin. At siya yung tumanggap ng sumpa na para sa atin. And where did this substitution happen? On the cross, when Jesus became a curse for us. Jesus received the greatest malediction in order for us to receive the greatest benediction. So as we receive the benediction later, let us not forget to thank the Lord for the salvation that He has given us through Jesus Christ. And for those who are not Christian, I just want to remind you, friends, you're still under the curse. And the Lord is devising justice against you. And there's only one solution to save yourself from this misery. Repent and believe the Lord Jesus Christ, and you will be saved. Let's pray. Panginoon Diyos, salamat po sa mga salita niyo na napagbulay-bulayan namin ngayong umaga. Nawa magsilbi itong hamon at babala sa mga taong wala pa sa inyo at encouragement sa mga mananampalataya. Purihin ka, O Diyos. Ito po ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen.